kapag gusto mong mag-alaga ng isang reptile, ang pet na ito ang isa sa unang nire-rekomenda dahil sa kanilang friendly temperament. Kaya naman, isa sa masasabing pinaka-popular na exotic pets around the world. Ano nga ba itong tinutukoy ko, Profi? Yan ay ang Mexican Green Iguana. At ngayong Wednesday Pets Day, makasama natin si Jens Del Rosario, isang wildlife conservationist at ang kanyang alagang Mexican Green Iguana. Good morning, Jens, and welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Hello po, good morning. Ano pangalan niya? Siya po si Jack. Jack. Dalawa po kasi sila eh. Yung isa po, yung pair niya, si Jill, Jack and Jill. Akala ko si Rose. Hindi naman. Ano ba yung characteristic nitong Mexican iguana or ni Jack as a pet? Paano yung behavior niya? Ang characteristics po niya or yung behavior niya, pag hatchling pa po is talagang malikot po. So, kailangan niyo po ng time para pag lumaki siya, yan, ganyan na po siya ka-behave. Ilan taon na ba siya? 4 years old po. 4 na. years So, old. 4 years na siya din with you. Opo. Gano'ng katagal yung lifespan na isang gantong pet? Sa wild po, natatagpuan po siya sa bansang Amerika or Florida, Mexico. So, pag nasa wild po, maabot lang po siya ng 8 to 10 years. Pero pag in captivity and may mga complete requirements tayo and maayos po yung pag-aalaga natin, umaabot po sila ng 15 to 20 years. Mas matagal. in fairness. Talagang pag inaalagaan, tumatagal. Dapat. Ang agang ano naman yan. Isa sa mga pag-aalaga, syempre. Oo naman. Pero grabe, mukha siyang mabait. Do tumitingin siya sa atin. No? Kwentuhan mo naman kami, Jens, paano naman yung feeding habits niya, ano yung diet niya, tapos mahal ba siya pakainin? Yes, I'm talking to you. Actually, ang mga iguana po is mga herbivores, strictly herbivores. Ang kinakain lang po nila is mga gulay, mga kangkong, saluyot, malunggay, ayun lang po. And everyday po yung pakain nila. So ayun lang po, hindi naman tayo gagastos ng malaki. Pag bibili tayo ng ulam natin, sabay na natin 10 pesos, 20 pesos pang bili ng kangkong, okay na po yun. Ayun, ay fairness naman. Pero ano yung care na kailangan nila? Like for instance, in terms of environment or enclosure, dapat ba malaki yung area niya? Or is there specific na space lamang? And in terms of the vitamins and supplements, may mga binibigay pa tayo sa kanya. Kasi yun yung mga ibang dapat yung mga natin maintenance, gawin yung para pagpunta sa talaga vet. mapakita natin yung care at magtagal. Diba, Meiji? Sa enclosure po, pag ganito nakalaki, syempre kailangan din po natin ng mas malaking cage. And ang mga iguana po kasi sila is semi-arboreal. So kailangan may naakyatan silang branches para enrichment na rin po and exercise. Then sa supplements and vitamins, kung ang setup po natin is sa indoor or sa loob ng bahay, so kailangan po natin magbigay ng calcium powder. Opo. Pero pag outdoor, para po mayroon silang source pa rin ng ng calcium na nakukuha sa sikat ng araw opo, if indoor. Pero kapag outdoor, pwede naman po kahit wag na po. Okay. Para sa mga ka-RSP natin na gustong mag-alaga nitong, ayan na, gumagalaw siya, no, nitong Mexican iguana, paano ba yung pag-aalaga sa kanila? And do you also breed if they're interested to get one? Yes po. Actually, nagbe-breed din po kami niyan. Tapos, sa mga ganyan naman pong iguana, actually, hindi naman po talaga sila mahirap din i-breed. Basta ma-reach lang po nila yung maturity nila na 3 years old, pwede na po sila i-breed. Okay. Ano mapapayo mo sa mga gusto rin mag-alaga nitong Mexican Green Iguana? Syempre, do your research po muna kasi ang mga Mexican iguana, hindi po talaga sila pang beginner friendly. Kasi po, matutulis yung kuko nila and pag di natin nabigyan ng time and commitment, is pwede po tayong makagat. And mga hampas po din sila ng buntot minsan pag hindi po sila sanay. Yes, masakit din po. Tapos meron pa silang parang spike in the middle. Pero popular po sila sa exotic hobby kasi po hindi naman sila ganun kamahal. Pero yun nga po, hindi sila pang beginner po din. Pero malambing ba yan? May chance na malambing siya? Oo po. Ganyan, Talaga? Tinatabi mo minsan matulog sa'yo? Ay, hindi naman po. Hindi naman. Parang gusto ko siyang itabi sa akin para ay, hindi naman yung tail niya, parang aabot sa atin. Parang hindi ko na, parang ayoko na, wag na lang pala. Nag-exhibition niya siya, in fairness sa ating mga ka-RSP talaga naman. Anong trip niya ngayon? Ba't ganyan siya? Tingin ko po, naghahanap lang po din siya ng ibang maaakyatan eh.
Oo nga. Ayan, sa Christmas Tinitignan niyo yung TV. O sige, sirain niyo yung TV namin. Go yung Christmas for tree daw free. gusto niyang akyatan. Siya ang magiging star this morning. Deserve. Oo. Alright, lastly na lang, Jens, social media accounts na kanila pwedeng i-follow and then makita pa nila yung other alaga mo, mga Kung pets. gusto niyo po makita yung iba kong pets and syempre magkaroon po tayo ng dagdag kaalaman about wildlife, visitahin niyo lang po yung Facebook page ko po na Jens Wildlife and yung Instagram ko din po na Jens Wildlife. Yun lang. Alright, thank you once again, Jen, sa pagsama sa amin this morning at stay healthy rin sa iyong alagang Mexican green iguana. Again, thank you and advance Merry Christmas. Thank you po. Merry Christmas Thank po. you so much.